Sino nga ba ang nag-imbento ng sarsa ni Mang Tomas? Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakasikat at paboritong sawsawan ng mga Pilipino, ang sarsa ni Mang Tomas. Sino nga ba ang utak sa likod ng sarsang ito? Halina't ating tuklasin ang kanyang kwento, dito lamang sa Pinoy Wisdom. Unang-una, kilalanin natin ang taong nagbigay buhay sa sarsa ni Mang Tomas. Si Tomas Alcantara ay ipinanganak noong 1915 sa bayan ng Tondo, Maynila. Mula sa isang simpleng pamilya, maaga siyang namulat sa hirap ng buhay. Ang kanyang mga magulang ay kapwa mga magbubukid, na nagtutulungan upang maitaguyod ang kanilang mga anak. Bata pa lamang si Tomas, hilig na niya ang pagluluto. Madalas siyang makita sa kanilang kusina, tumutulong sa kanyang ina sa paghahanda ng pagkain. Dito nagsimula ang kanyang interes sa paglikha ng iba't ibang uri ng mga putahe at sawsawan. Noong dekada 1930, nagtrabaho si Tomas bilang isang kusinero sa isang maliit na kainan sa kanilang bayan. Dito niya unang naipakita ang kanyang talento sa pagluluto. Ang kanyang mga eksperimento sa mga sangkap ay nagbunga ng kakaibang mga lasa na talaga namang kinagiliwan ng kanilang mga parokyano. Isang araw, sa kanyang pag-eeksperimento, nakabuo siya ng isang kakaibang sarsa. Ang sarsa na ito ay ginawa mula sa atay ng baboy, harina, suka, at iba't ibang pampalasa. Hindi nagtagal, naging tanyag ang sarsang ito sa kanilang lugar at tinawag nila itong sarsa ni Mang Tomas. Subalit, hindi naging madali ang lahat para kay Mang Tomas. Noong 1941, bago pa man sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, may mga nagsimulang magkalat ng balitang kinopya lamang daw ni Mang Tomas ang kanyang sarsa mula sa ibang bansa. Ngunit, sa kabila ng mga kontrobersyang ito, nanatiling matatag si Mang Tomas. Ipinaglaban niya ang kanyang karapatan at ipinakita sa lahat na ang kanyang sarsa ay tunay na orihinal at gawang Pilipino. Sa katunayan, noong 1946, pagkatapos ng digmaan, napatunayan sa isang legal na proseso na siya ang totoong imbentor ng nasabing sarsa. Matapos malampasan ang mga pagsubok, lalo pang sumikat ang sarsa ni Mang Tomas. Naging paborito ito sa mga handaan, lalo na tuwing Pasko at mga pistahan. Ang kanyang negosyo ay lumago at nakilala hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Noong 1985, sa edad na 70, pumanaw si Mang Tomas dahil sa natural na sanhi. Iniwan niya ang isang makulay na kasaysayan at isang pamana na patuloy na tinatangkilik ng bawat Pilipino. At diyan nagtatapos ang kwento ni Mang Tomas, ang utak sa likod ng paboritong sarsa ng bayan. Tunay nga, ang kanyang determinasyon at pagmamahal sa pagluluto ang naging susi sa kanyang tagumpay. Salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli, dito lamang sa Pinoy Wisdom.